What's up guys? It's me again, Penny, OFW sa Japan na mahilig dumiskarte. So yun guys, konbanwa sa inyong lahat. Kamusta kayong lahat? So ngayon pag-uusapan natin muna ulit guys yung 10 lapad. Dahil marami nga tayong natatanggap ng mga tanong, hindi kami makapag-chat kagad or makapag-reply sa inyo dahil may work pa nga kami. Kaya ngayon, yan, sasagutin natin. Bale, nilista ko na din pala dito sa ating notebook yung mga tanong ninyo. And ayan, isa-isahin natin yung mga questions ninyo. Bago tayo mag-start, mag-disclaimer muna ako ha, dahil baka i-assume nyo na natanggap ko na yung 10 lapad. Hindi pa guys, ang natanggap namin ay yung ang tawag nga dito, Benefit Payment Requirements Confirmation Form or yung letter na nasa kulay blue. Yung pa lang po yung natanggap namin. And yung sa actual na 10 lapad, wala pa. Kaya kung ano lang muna yung aming na-experience nung simula nung na-receive namin yung letter hanggang sa ngayon, yun lang ang mai-share ko. Kaya ayoko rin talagang mag-explain ng yung malalim na explanation kasi limited lang yung alam ko. And yun na nga, kung gusto nyo yung mga malinaw na explanation, try nyo pong panoorin kay Sir Marl sa TikTok. Ayan, napanood ko na kasi siya dati, na-explain niya na yung ayuda. Yung 7 lapad, 10 lapad, doon niya siya panoorin. Ayun lamang guys, simulan na natin yung ating mga question and answer portion. So ito guys, unang tanong, kailan po yan? Sabi ni ma'am or sir, kailan po yan? So nga pala guys, shout out sa lahat ng nag-comment, nag-react at nakapanood ng ating mga video. Shout out sa inyo lahat. Thank you so much guys for supporting. Huwag niyo kalimutan mag-follow, like at i-share nyo na rin yung mga videos natin. Sabi dito, yung unang tanong na nasulat ko, kailan po yan? So, kailan namin natanggap yung aming letter is March 27, 2024. Nung isang araw lang po yun. Next naman guys na tanong ay saan daw location ko? Saan daw ako? Taga saan? Yung ko guys, prefecture ay Gunma, Ken. Kasi meron ako doon nabasa na wala pa daw sa Kobe, nasa Kobe area. So kami guys ay Gunma Prefecture. Next naman na tanong guys na parang base doon sa binrowse ko yung mga tanong nyo. Ito, ang daming nagtanong sa akin nito. Hindi ko alam kung bakit nila inire-relate ito dito. Kung nakatanggap daw ba ako nung 7 lapad na ayuda. Yan, ang daming nagtanong nyo sa akin kung about doon sa 7 lapad. Bale guys, kung sa mga hindi pa nakakaalam, may iba't ibang ayuda kasi ngayon dito sa Japan Bale, based sa aking kaalaman, sa aking mga nakalap na balita, dito sa aking mga kasamahan, parang may 4 na ayuda. Ayun ay na-experience na guys Merong 3 lapad na benefits, ayuda, may 7 lapad, may 10 lapad, at merong 5 lapad na para lang do sa mga may anak o do sa mga children. So, bali guys, yung isang may katrabaho ako na nakatanggap ng 3 lapad noong bandang August or September daw, last year. 3 lapad yung na-receive niya. Hindi ko lang alam kung ilan sila, basta yon, legit yon, natanggap nila yung 3 lapad. Then, may nakatanggap din sa amin, nakatrabaho ko na 7 lapad. Nasa naman yon, bandang December, last year. Ngayon, syempre, iba-ibang tao yon. Yung isang katrabaho ko na nakatanggap na, 2 sila, na kaibigan ko, nakatanggap sila ng 3 lapad parehas. Pero nung bandang December na, para sa 7 lapad, isa lang yung nakatanggap sa kanila nung 7 lapad. Yung isa, hindi nakatanggap. So, hindi namin alam kung ano yung naging criteria doon sa 7 lapad, bakit yung isa nakatanggap, yung isa hindi. Kaya in total guys, bali yung isa naming friendship, yung isa nating kaibigang oso, in total nakatanggap siya ng 10 lapad last year. Isang 3 lapad at isang 7. Then yung isa nating kaibigang oso, 3 lapad lang yung natanggap niya. And tapos guys, meron naman silang shinare sa akin na yung isa din nating kaibigang oso, hindi siya nakatanggap ng 3 lapad, hindi nakatanggap ng 7 lapad, pero nakatanggap ng 10 lapad. Sila ay magkakabatch. Dumating dito noong 2022. Year 2022 sila dumating dito. Magkakabatch yan sila, pero iba-iba yung natanggap nilang ayuda. Kaya guys, hindi natin talaga masasabi kung paano nila yung criteria. So, talaga mag-aabang na lang tayo.
And syempre guys, yung sa akin naman, kung ako yung tinatanong ninyo, hindi po ako nakatanggap ng 7 lapad. Wala pa po akong ayuda na natatanggap, kahit yung 3 lapad, wala. Ngayon pa lang po yung letter na about sa 10 lapad, yung pa lang po yung possible na ayuda na makukuha ko kapag dumating talaga yung pera natin. So, wala pa akong ayuda na 7 lapad. So, next naman guys na tanong ay sabi niya dito ay ilang weeks daw bago pumasok yung pera sa bangko. Yeah, marami-rami ding nagtatanong sa atin ito guys. Tsaka, yung ibang nakatanggap ng 7 lapad ay tinanong na rin nga na sa atin kung ilan daw bang weeks. Actually guys, hindi namin sigurado. May ibang nagsabing yung iba 1 week pa lang pumasok na, yung iba 2 weeks pumasok na. Pero base dito sa form, babasahin ko lang para sa inyo guys ha. Ang nakalagay kasi dito ay payment date until the end of the month following the day on which the confirmation letter is received. So parang ang pagkakaintindi ko dito ay mga 1 buwan. Maghintay ka lang within 1 month papasok yon. So, hindi natin masasabi kung second week, third week, basta maghintay ka sa loob ng 1 buwan. So, ito guys, sunod na tanong, ito magaganda-ganda na yung mga tanong nito. Magaganda yung tanong pero parang hindi ko masasagot ng ayos. Sabi niya, kapag ba nakatanggap ng 7 lapad, hindi na pwede sa 10 lapad. So, sa actual guys, parang wala pa kaming na-experience dito na may nakatanggap ng 7 tapos makaka-receive din ng 10. So, ayan guys, sa makakapanood nito, kung kayo ay nakatanggap ng 7 lapad, tapos meron din kayong 10 lapad, abay, mag-comment na kayo para naman mabigyan natin ng kasagutan yung mga nagtatanong tungkol dito. Pero ang alam lang namin na na-experience ng mga kasamahan ko is nakatanggap siya ng 3 lapad, then nakatanggap din siya ng 7 lapad. Yung pa lang. So, ito naman guys, yung next ay, sino-sino ba ang pwedeng makatanggap niyan? Or yung criteria. Ito, sabi niya, ano po ang criteria? Sino-sino ba pwedeng makatanggap niyan 10 lapad? Ayun nun guys, talagang, ganda sana nung tanong, pero kung alam talaga namin kung sino nga ba yung sino-sino, ay talagang sasabihin ko talaga sa inyo guys. Pero, hindi rin namin alam kung paano ba kami na-qualified. Pero, babasahin ko sa inyo guys, yung nakasulat dito sa form na parang sabi dito, all members of the household should meet all the following requirements. So, para ito na yung pinaka-requirements nila. Yung una, resident tax income percentage for 2021 is exempt. Parang pinagbabasihan nila dito guys ay yung residence tax. Kasi more on ang explanation nila or yung nakalagay dito about residence tax eh. Ayan, sunod na criteria or requirements, the household is not supported by other relatives. Ano ko na rin pala to guys. Ipopost ko na yung screenshot, no? Kayo na rin magbasa kasi mahaba-haba eh. Sunod na criteria, no one in the household has income that is subject to residence tax but not yet declared. About pa rin sa residence tax. Sunod, this is not a household that has already received benefits. For household subject to only per capita residence tax. Puro residence tax talaga yung tinutukoy niya dito. At ang sabi pa rin dito guys, etong letter na to ay confirmation of payment requirements for household subject to only per capita residence tax. Based on the taxation status of residence tax in 2021. So, ito pa pala ata yung tax natin ng 2021 computation, siguro. Dito siguro nila kinuha yung computation do sa ating residence tax 2021. So, ayan guys, etong part na to, ayaw ko talagang i-discuss kasi hindi ko talaga siya masyadong alam. Binabasa ko na lang to guys para sa inyo kasi yun yung nasa form. Ilalagay ko na rin yung screenshot ng translation para kayo na rin ang magbasa. So, ayun, kasi ayoko din namang mag-share ng maling information dahil limited lang talaga ang aking knowledge dito sa ayuda na ito. So, next naman guys na tanong ay, lahat daw ba ng lugar makakatanggap niyan dito sa Japan? So, siguro guys, sa lahat ng area, meron sigurong paayuda.
Pero kung lahat ba ng tao doon sa lugar, malamang hindi lahat makakatanggap dahil meron nga silang criteria na pinagbabasehan na tungkol nga doon sa ating residence tax. Tapos guys, meron dito nagtanong na kung ang SSW daw ba ay makakatanggap din ng ganitong ayuda. So yun lamang guys, wala akong kakilala ditong SSW visa na mapapagtanungan natin kung nakatanggap ba siya nung 10 lapad na ayuda. So guys, do sa mga makakapanood nito na SSW visa, kung nakatanggap kayo ng 10 lapad na ayuda ay share niyo naman sa amin para do sa ibang nating kababayan na nagtatanong. So ayun guys, yung last question natin, hindi ko to sigurado kung dapat daw po ba ay naka 1 year na bago ka makakuha ng ganyang ayuda. Sa pagkakatanda ko guys, ay parang yung ayuda naman natin last year nagsimula. Last year nga ba or 2022? Basta nito lang tong ayudang to. So kung recently ka lang, tapos wala kang residence tax nung 2021, yun kasi yung unang criteria niya eh. Dapat daw about sa residence tax nung 2021. Eto oh. Residence tax income percentage for 2021 is exempt. Yun yung number 1 na requirements. So, kung wala ka pa nito, baka hindi ka makakatanggap. Kasi more on 2021 resident tax ang pinagbabasihan nila. Antay. Dito pa. Hanapin pa natin. Ito oh. Aha. Wait lang guys ha, hanapin ko pa. Ito. Itong confirmation of payment requirements for household subject to only per capita residence tax based on the taxation status of residence tax in 2021. So, yun talaga yung pinagbasihan nila dito sa 10 lapad na ayuda. So, ayun guys, yun yung mga nailista kong katanungan ninyo. Kung may mga tanong pa kayo, ay i-comment nyo na lang dito. And, ayun, pasensya na kayo guys, hanggang doon lang talaga yung aking ma-share sa inyo. And, update na lang natin kung ilang araw ba yung pagpasok ng 10 lapad sa account natin, kung magiging successful ba. And, I wish, sana sa lahat ng nag-aabang ng 10 lapad na ayuda ay syempre sana makatanggap din kayo para lahat tayo ay happy. So, yun lamang guys. Bye!